mga dahilan na lalong nagbunsod sa mga Europeo na maghangad ng kolonya sa ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya, ika-18 hanggang ika-19 na siglo. Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo, umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo sa Europa. Ang merkantilismo ang ginagamit na dahilan ng mga Europeo upang magunahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya. May mapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap at pagbibintahan ng mga yaring produkto upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na kolonos, nang ibig sabihin ay magsasaka. Ito ay isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang makagamit ng likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes. Kadalasan, ang una nilang ginagawa para maisakatuparan ang kanilang pagnanais ay pakikipagkaibigan at pakipagkalakalan. Kapag nakuha na ang loob at sa kanila isasakatuparan ang tunay nilang hangarin na pagsamantalahan at pakinabangan ng husto ang likas na yaman ng kolonya, magtatag ng pamahalang kolonyal, magpapataw at magtatakda ng paniningil ng buwis at magsagawa ng mga batas na makabubuti sa mga mananakop. Samantala, ang imperialismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium, nang ibig sabihin ay kuman, isang salitang Latin na nagpasimulang gamitin sa panahon ng pananakop ng Imperyong Roma. Ang imperialismo ay nangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong politika, pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ng isang mahina at maliit na nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Sa loob ng 2,000 taon, ang Imperyong Roma ay nakontrol ang halos kabuuan ng Mediterranean. Bago matapos ang ika-15 siglo, ang ilan sa mga bansang Europeo at ang Estados Unidos ay nagpasimulang magkontrol ng ibang mga bansa sa lupalop ng Asya, Africa at Latin America. Ang panahon mula 1800 hanggang 1914 ay naging kilala bilang panahon ng imperialismo. Ang imperialismo noong ika-18 siglo ay naging resulta ng 4 na pangunahing salik. Una, dahil sa udyok ng nasyonalismo, nais ng mga nasyon sa Europa na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga karibal na mga bansa. Ikalawa, dulot ng ebolusyong industrial, nangailangan ng mga hilaw na material na pagkukunan at pamilihan na paglalagyan ng mga produktong yari na gawa mula sa kanila, kaya sila ay nagpalawak ng kanilang mga teritoryo. Pangatlo, ang kapitalismo, isang sistema kung saan mamumuhunan ang kanyang salapi ang isang tao upang magkaroon ng tubo o interes. Sa pagunlad ng kalakalan sa pagitan ng mga Europeo at mga Asyano, dumami ang salaping naipon ng mga mangangalakal na kanluranin. Nahikayat na gamitin ng mga mangangalakal na kanluranin ang kanilang salaping naipon sa mga pananim at minahan sa mga kolonya para ito mas kumita. Pang-apat, ang White Man's Burden na isinulat ni Rudyard Kipling, isang manunulat Ingles.
ipinasailalim sa isang kaisipan ang mga nasakupan na sila ay pabigat sa mga kanluraning bansa, na ang mga kanluranin ay may tungkulin na turuan at tulungan upang paunlarin ang kanilang nasasakupan. Ito ang naging pagbibigat katwiran ng mga kanluranin sa ginawa nilang panakop sa Asya. Ang paghahangad na ipakilala ang kanilang superior na kultura, relihiyon at paniniwala sa iba pang mga bansa sa mundo. Noong gitnang bahagi ng ika-18 siglo, karamihan sa mga bansa sa lupalop ng Europa ay naghangad ng magkaroon ng sariling mga kolonya sa mga lupalop ng Asya at Afrika. Naging bahagi ito ng kanilang paghangad sa kapangyarihan at pagtatag ng mga pamahalaang pinatatakbo ng mga dayuhang mananakop. Nagtago sila sa pagpapaniwala sa mga bansa sa Asya at Afrika na ang kanilang pamumuno ay magtuturo sa mga ito ng mga makabagong pamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga pamahalaan, ng pagsasarili at malaking tulong na magkaroon ng mga sariling pamahalaan. Ito ang naging dahilan ng patuloy na pagpapalawak ng kanilang mga teritoryo sa iba't ibang bahagi ng Asya at Afrika at tuluyang paghangad na ito'y maging bahagi ng kanilang lupain. Ang Rebolusyong Industrial noong ika-18 taon ay naging salik sa paghanap ng mga bansa sa Europa at Hilagang Amerika na maghanap ng mga pamilihan na magiging laglagan ng kanilang mga produktong ginawa. Sa maraming produkto na kanilang ginawa ay kinakailangan nila ng pagtatayuan ng mga bagong pabrika na kailangan ng mga hilaw na materyalis na sa mga bansang kanilang sakop lamang libreng makukuha. Ang mga produktong gaya ng rubber, copper at ginto ay nanggaling sa Afrika, bulak at jute sa India at tin sa Timog Silangang Asya. Ang mga hilaw na materyalis na ito ay nakatutulong sa pagpapalaki at pagpapalago ng mga industriya sa Amerika at sa Europa. Ang ilan pa sa mga karagdagang produkto na nakilala sa pamilihang pang-internasyonal ay ang saging, dalandan, milon at mga prutas na karaniwang sa Asya lamang matatagpuan. Ang mga mamamayan sa Paris, London at Berlin ay natutong uminom ng tsa, tsokolate at kape kasabay ng kanilang mga pagkain at gumamit ng mga sabon na nanggaling sa palm oil ng Afrika at langis ng niyog sa Asya. Nagsilbi ring bagong pamilihan at paglalagakan ng mga produkto ng kanluranin ang kanilang mga bansang nasakop. Naging tagapagluwas ng mga hilaw na material ang mga bansang sakop, samantalang ang pagbubuo ng mga ito ay ginagawa sa mga pabrika ng mga kanluranin na bansa. Ganito ang naging kalakaran sa napakahabang panahon. Kaya nanatili ang pagdidepende sa mga produkto ng magkabila, lalo na sa pagpaparami at pagpapalaki ng produksyon. Dahil sa paghangad ng mga taga-kanluranin ng mas malaki pang oportunidad sa kanilang mga kolonya, kaya hinimok nila ang kanilang mga mamamayan na maglakbay tungo sa mga bansa sa Asya at Pasipiko. Binigyan nila ng pagkakataon na mag-ari ng mga lupain ang mga ito sa kanilang mga kolonya, patakbuhin ang pamahalaang itinatag at pamunuan ito at kontrolin ang mga paaralan at ekonomiya ng mga kolonya. Dahil dito ay nagpatuloy ang mga patakarang kolonyal at naitatag ang mga institusyong kolonyal na mag-iiwan ng tatak sa pamumuno ng mga bansang kanluranin gaya ng Great Britain at Amerika. Ang mga imperialistang bansa ay gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang makakuha ng bagong lupain. Minsan, sila ay gumagamit ng mga kasunduan. Binibili ang mga lupain mula sa dating mga mananakop o kaya simpleng sinakop ang isang lupain sa pamamagitan
ng puwersang militar. Ang mga imperialistang bansa ay may iba't ibang anyo sa pamamaraan ng pagkontrol sa kanilang mga teritoryo. Ang una ay tinatawag na colony, kung saan ay direktang kinokontrol at pinamamahalaan ng imperialistang bansa ang kanyang sakop na bansa, gaya ng ginawa ng Espanya sa Pilipinas, Britanya sa India at Pransya sa dating Indochina. Ang protectorate ay mayroong sariling pamahalaan, ngunit ang mga patakaran at kautusan ay dinidirekta ng imperialistang bansa, lalo na sa patakarang panlabas, tulad ng ginawa ng Amerika sa Pilipinas, Britanya sa Hong Kong at Portugal sa Macau. Ang pakipagkalakalan, pagpapalaganap ng panibagong paniniwala at filosofiya ay ilan lamang sa naging mga pangunahing dahilan ng pananakop ng mga bansang kanluranin sa Asya upang lalong mapatatag ang kanilang kapangyarihan sa pangkabuhayan at politikal na pamumuhay ng mga bansang Asyano, at tuluyan ng sinakop at hinati ng mga imperialistang mananakop ang Asya. Ang mga British ay pangunahing kinontrol ang kalakalan sa India, ngunit ang kanilang pananakop ay naging daan sa pag-usbong ng nasyonalismong magpapabagsak sa kanilang rehimen sa India sa tulong ng rebilyong Sepoy at pagtatag ng sariling republika. Hindi lamang ang India ang sinakop ng Gran Britanya sa Asya, kundi maging ang China. Ang mga bansa sa Timog Silang Asya ay patuloy na sinakop ng mga bansang kanluranin gaya ng Britanya, Espanya at Ulandia sa akspitong pangkabuhayan, politika at pamumuhay. Sa sunod ay atin namang alamin ang pananakop ng mga British sa India. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.